Pagdedeklara ng National State of Calamity matapos ang matinding pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino, sumampa na sa 114 na tao ayon sa NDRRMC. Mahigit 100 pang nawawalang mga individual patuloy na hinahanap. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility lalo pang lumakas. Office of Civil Defense, pinaghahandaan na rin ang banta ng paparating na malakas na bagyo. Mga labi ng crew ng chopper ng Philippine Air Force na bumagsak sa Agusan del Sur, iuuwi na sa kanilang lugar. At umano'y banta sa buhay ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi pwedeng gawing dahilan ng hindi ipag-uwi sa Pilipinas ayon kay Navotas Congressman Toby Tiangco. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 6, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sumampa na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nasawi, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of November 6, aabot na sa kabuang 114 ang bilang ng naitalang nasawi. Gayunman, patuloy pa rin ang verification na ginagawa ng mga otoridad sa mga ito. Pinakamarami sa mga namatay ay naitala sa Cebu na umabot sa 71, Negros Island na mayroong 30, 6 sa Agusan del Sur at 2 sa Southern Leyte. Nakapagtala rin ng tig-isang casualty ang Antique, Capiz, Iloilo, Bohol at Leyte. Samantala, umabot na rin sa 82 ang naulat na sugatan sa pananalasa ng bagyo habang mayroong pang nasa 100 at 27 ang patuloy na hinahanap. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang disaster at relief response sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Tino. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa headquarters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ukol sa naging epekto ng Bagyong Tino. Inanunsyo ng Pangulo na inaprubahan na niya ang rekomendasyon na ideklara ang State of National Calamity. Mula sa NDRRMC headquarters, naroroon ang ating kasama na si Nel Maribohok live. Nel, ano ba yung ibig sabihin kapag naideklara ang State of National Calamity? Yes, aga nangangahulugan na mas mapabibilis ang pagresponde ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Tino at paghahanda na rin sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Juan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa pagdedeklara ng State of National Calamity, magagamit agad ang emergency funds at mapabibilis ang procurement. That gives us the quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Ito ang inanunsyo ng Pangulo matapos ang situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC headquarters kanina. Personal na inalam ng Pangulo ang sitwasyon sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Tino, partikular na sa Cebu. Dahil sa tindi at lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo, nagdesisyon si PBBM na aprubahan ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Because of the scope of
shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. Inaghahanda na rin ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa inaasahang pananalasa naman ng Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Naglabas ng ulat ang Pag-asa hinggil sa matinding ulan na ibinagsak ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu, dahilan para maranasan ang malawakang pagbaha sa buong lalawigan. Batay sa satellite images at rainfall data noong November 3, ilang oras pa lang mula nang pumasok ang Bagyong Tino sa PAR, ay makikita na ang mabilis na pagkapal ng ulap sa Visayas region, indikasyon ng maraming ulang ibabagsak ng bagyo. Sa loob ng 24 na oras, nakapagtala na ng paglagpas sa critical water level sa maraming lugar sa Cebu, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Maraming lugar na rin ang napaulat na nakaranas ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon pa sa Pag-asa, ang dami ng ulan na ibinagsak ng Bagyong Tino sa Cebu ay lumampas sa 20-year return period. Ibig sabihin ay bihirang mangyari ang ganitong matinding pag-ulan sa isang komunidad na may 5% na posibilidad lamang sa isang taon. Dahil dito, nagdulot ang pag-ulan ng matinding pagbaha, pinsala sa ari-arian at kabuhayan at pagkawalan ng buhay ilang oras matapos tumama ang bagyo sa Southern Leyte. Kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ng mga pagbaha bunsod ng Bagyong Tino ang Cebu. Kaya naman, hinihikayat ang Independent Commission for Infrastructure na magsagawa na ng investigasyon sa flood control projects sa probinsya. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coos. Kasabay pagpapaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng Bagyong Tino sa ilang bahagi ng Visayas, hinikayat House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyasati ng flood control project sa Cebu. Kabilang ang Cebu sa pinaka-naapektuhan ng mga pagbaha. Very important na immediately yung pong Independent Commission for Infrastructure pagkatapos po ng pagpunta nila sa Davao City ngayon pong linggong ito ay magtungo sa Cebu at sa iba pang mga apektadong mga lugar nito pong nagdaang bagyo para makita at masiyasat kung alin po yung gumana, alin po yung hindi gumana ng mga flood control projects po sa mga lugar po na ito. Reklamo ni Cebu Governor Pam Baricuatro, 26 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control ng probinsya, ngut lubog pa rin sa tubig baha ang maraming lugar. Hinikayat naman ng palasyo ang Cebu Governor na ibahagi ang nalalaman nito sa flood control project sa probinsya, lalo na't pinaiimbestigahan na rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Batay sa Malacanang, mahigit 340 ang flood control project sa Cebu mula 2016 hanggang 2022. Lagpas naman sa 160 ang mga proyektong kontrabaha mula 2023 hanggang 2025. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bago pa man tuluyang lumabas ng bansa na nalasa muna ang Bagyong Tino sa isla ng Palawan kahapon. Sa video na inupload ni Juvelin de Cayman, makikita ang tila pag-ikot ng malakas na hangin dala ng Bagyong Tino na nagdulot ng takot sa maraming residente. Rinig na rinig din ang malakas na pag-ugong ng malakas na hangin sa kuhang ito ni Michael Lucas kung saan halos mag-zero visibility na ang kalsada dahil sa lakas ng bagyo. Paghupa ng ulan, tumambad sa mga residente ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino.
Kabilang dyan ang mga nagtumbahang puno at poste, mga bahay na natanggalan ng bubong, nasirang mga infrastruktura, nawasak na mga tahanan at malawakang pagbaha na naranasan sa isla. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino, wala pa ring supply ng kuryente at maayos na linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa Palawan. Ito ay dahil may mga nasirang poste at kawad ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, may report si Andy Pagayona live. Andy, anong mga lugar dyan sa Palawan ang brownout pa rin hanggang sa ngayon at may abiso na ba kung kailan ulit na magkakakuryente dyan? Aga, sabi ng Palawan Electric Cooperative, tuloy-tuloy yung kanilang pagsasaayos ng linya ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan niya ng bagyo, partikular sa mga island municipality. Dahil na rin sa matinding epekto nga ng Bagyong Tino na naranasan sa lalawigan, kabilang sa nananatiling walang supply ng kuryente ang isla ng Linapakan, na wala rin pansamantala ang komunikasyon at network data signal sa mga bayan ng Agutaya, Cuyo, Magsaysay, El Nido, Quezon, Rojas, Naran, Linapakan at San Vicente. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang mga pagulan na nararanasan dito sa Puerto Princesa, ay kanya-kanya na ring linis ang kalsada ang CDRRMO at ilan pang LGUs para tuluyan ng madaanan ang mga kalsada. Sa huling tala ng PDRRMO, umabot na sa 28,653 na pamilya o 97,064 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Tino. Ang mga bayan na lubang naapektuhan sa pagtama ng bagyo ay ang bayan ng El Nido, Palawan, Coron at Rojas. Kasalukuyang naghahatid na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Palawan sa mga pamilyang apektado. Aga, ngayong tanghali ay nagsuspindi na rin ang klase ang ilang mga paaralan dito sa Puerto Princesa dahil nga sa mga pag-ulan pa rin nararanasan dito sa lungsod. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nasa higit 32 million pesos ang kakailanganin para sa paglilinis at pagsasaayos ng mga nasirang classroom bunsod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Batay sa situational report ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng Department of Education o DepEd, higit 1 million pesos ang kailangan para sa paglilinis ng mga nasirang classroom. Nasa higit 31 million pesos naman ang kailangang pondo para sa minor repair. As of 5 p.m. kahapon, nasa higit 600 ang mga classroom na nagtamo ng minor damage, 275 naman ang nagtamo ng major damages, habang 267 naman ang tuluyang nasira. Nagpapatuloy ang isinasagawang disaster relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino. Katuwang ng DSWD ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mas mabilis na maihatid ang family food packs at ready-to-eat meals para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo. As of November 6, mayroon ng mahigit sa 195,000 family food packs at 1,961 ready-to-eat meals ang naipadala ng DSWD sa mga lalawigan na lubhang sinalanta ng Bagyong Tino. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng Office of Civil Defense, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa pinangangambahang pagtama ng super typhoon na tatawaging Uwan. Kaugnay nito, mananatili pa rin ang red alert status na kanilang in-issue na kung saan layo nito na masiguro ang kahandaan at mga kagamitan na gagamitin sa rescue operations. Narito ang report ni Benedict Samson. May mga isinasagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, response clusters at DRRM Council sa mga lugar na dadaanan ng inaasahang malakas na bagyo. Base sa weather monitoring ng Pag-asa, maaaring maging typhoon o super typhoon category level ang naturang bagyo na tatawaging Uwan kapag pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility.
Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, dahil sa malawak ang diametro ng bagyo, kinakailangan ng paghahanda ng maraming lugar. Yung bagyo kasi ngayon, ang tinitingnan is 900 kilometers ang lawak niya, ang diameter. So, ibig sabihin, kahit malayo pa po yung mata ng bagyo, yung kalahati niya na 400 kilometers ay pwede nang tumama sa lupa. Kaya yun yung mga lugar na yon ang dapat nating abangan pagka meron ng latest na forecast ng pag-asa. Ano ba ang mga lugar na ito? Saan, kailan, at gaano katindi yung mararanasang ulan at bagyo? Ayon pa sa tagapagsalita ng OCD, mananatili na rin ang red alert status na inisyu ng OCD patungkol sa pagtama ng bagyong Tino. Naka-red alert status na tayo, hindi na natin ito ibinaba. Tuloy-tuloy na po ang red alert status ng NDRRM Operations Center natin. Ibig pong sabihin nito, lahat ng ating mga response agencies ay naka-standby, yung pagposition, yung inventory of resources, at saka yung deployment for ating mga tauhan at saka ng mga resources, Muli ring nagpaalala ang OCD na manatiling nakamonitor sa kung ano ang iaabiso ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Unang-una po, wag po sana nating basehan yung historical basis, ika nga, may mga lugar po tayo na hindi naman binabaha noon, binabaha na ngayon. May mga lugar po, di ba, na hindi ganun katindi ang mga nanaranasang mga pagbaha, pag-ulan o mga pagguho. Pero ngayon, ay may nangyayari na pong ganito. Alamin kung yung lugar ninyo, ano ba ang mga bantang panganib na nandun kung nasaan kayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ihahatid na sa kani-kanilang mga lugar ang mga labi ng mga nasawing miyembro ng Philippine Air Force sa bumagsak na Super UE helicopter sa Agusan del Sur nitong Martes. Mula sa Camp Aguinaldo, balikan po natin si Ryan Lacanlale live. Ryan, natukoy na ba yung pagkakakilanlan ng mga labi ng mga nasawi dyan sa chopper crash? Aga natukoy na nga ang pagkakakilanlan ng lahat ng 6 na aircrew ng bumagsak na Super UE helicopter sa Agusan del Sur noong Martes. Ngayong araw ay ihahatid na sa kani-kanyang mga lugar ang 6 at bibigyan ng arrival honor. Kaninang umaga, binigyan ng departure honor ang labi ni Sergeant Ives C. Jub sa Eastern Mindanao Command bago lumipad papuntang General Santos City bandang alas 9:30 ng umaga. Samantalang inihahanda na rin ang paglipad ng mga labi ni Airman Amir Kaidar Apion patungong Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga. Gayon din ang mga labi ni na Captain Paul Lee Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Golfo at Airman First Class Erickson Merico na inaasahang dadalhin naman sa Villamor Air Base mamayang hapon. Patuloy ang pagpapaabot ng pakikiramay ng buong Philippine Air Force sa mga pamilya ng mga nasawi habang isinasagawa pa rin ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tumaas sa 22% ang hunger rate sa bansa sa buwan ng Setyembre batay sa bagong survey na inilabas ng social weather stations. Mas mataas ito ng 5.9% kumpara noong buwan ng Hunyo na nasa 16.1%. Isinagawa ng SWS ang survey mula September 24 hanggang September 30 sa 1,500 na mga Pilipino sa buong bansa. Nagpaalala ang Department of Budget and Management o DBM sa lahat ng tanggapan ng gobyerno na gawing simple, makabuluhan at may malasakit ang pagdiriwang ng holiday at year-end activities ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, dapat maging maingat at sensitibo ang mga kawani sa paggastos ng pondo ng bayan, lalo na't maraming Pilipino ang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad.
Binigyang diin ng DBM na bawal ang paggamit ng pondo para sa mga gastusing itinuturing na irregular, unnecessary at extravagant, kabilang na ang mamahaling venue, alak at engranding party. Sa halip, hinikayat ni Pangandaman ang mga ahensya na magsagawa ng community outreach, gift giving o volunteer work bilang pagpapakita ng tunay na diwa ng bagong Pilipinas ngayong holiday. Inaprobahan na ang 41 million pesos na budget ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon kay Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Ayon kay Attorney Hosaka, ang nasabing halaga ay para sa operational expenses at capital outlay ng komisyon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Magbubukas ng 172 contractual positions ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ayon kay Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang staffing pattern ng komisyon. Ayon kay Attorney Hosaka, malaking tulong ito upang mapunan ang kakulangan sa Legal Department, Special Investigation Office at maging sa support at administrative staff. Yung mga abogado natin ngayon, most of them are being detailed to us by the other agencies of the government. But with this staffing pattern being approved now and with the budget hopefully to be downloaded soon to the commission, we will be able to accommodate our organic staff already, which will be composed of lawyers, accountants, and engineers as well. Kaugnay nito, aprobado na ng Office of the President ang mahigit 41 million pesos na budget ng ICI para sa taong 2025. Paliwanag ni Attorney Hosaka, gagamitin ang nasabing pondo para sa operational expenses at capital outlay ng komisyon. These approvals will definitely enable the Commission to now efficiently and effectively carry out its core mandate and functions under Executive Order 94. The Commission and the DBM are currently working on the other requirements for the immediate and prompt release and downloading of these funds. Dagdag pa ni Attorney Hosaka, uunahin ng ICI ang mga gastusin para sa personnel o kawani ng komisyon dahil maging ang mga miyembro ng independent body ay hindi pa tumatanggap ng kanilang mga sweldo. Kasama rin sa bibigyang prioridad ng ICI ay ang service expenses, gayon din ang pagbili ng mga kinakailangang kagamitan para sa operasyon ng komisyon. We were running on purely voluntarism of our offices. Plus, as I mentioned earlier, most of the staff that we have been detailed to us by the other government agencies, meaning they do receive their salaries from their mother agency. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Nagbigay ng saloobin si Senate President Tito Soto kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ibinahagi rin ito ang timeline sa pagpapasa ng Independent People's Commission at proposed 2026 national budget sa Senado. Alamin natin yan sa report ni Asher Cadapan Jr. Binigyan din ni Senate President Vicente Soto III na hindi niya tinitingnan ang mga isyu ng umano'y pang-aatake sa Senado o sa partikular na miyembro ng institusyon. Ito ay sa gitna ng mga rekomendasyon, partikular na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakasuhan na ang ilang personalidad kabilang sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon kay Soto, nakatutok siya sa trabaho bilang tagapangulo ng Senado. Nang tanungin ito kung demoralisado ang mga kasamahan niya sa Senado dahil sa issue, ito ang kanyang tugon. Hindi, basta nagtatrabaho kami, gagawin namin ang trabaho namin. Ang napaka-importante sa amin ngayon, and I always say this, the single most important piece of legislation that we must pass is the budget. We need to pass a 2026 clean budget under my watch.
as far as the Senate is concerned. That is my primary objective now. Kaya yung mga ganyang mga issue, I don't allow it to stymie the work of the Senate, especially the Senate President's office. Sinagot rin ni Senador Soto kung poproteksyonan niya ang mga sangkot na senador sakaling tuluyan na silang makasuhan. We'll cross the bridge when we get there. Basta there are legal means, there are ways, there are laws and legal ways that we should handle things. Everything should be, by the book or by the law. Samantala, tinataya ni SP Soto na magiging maiksi lang ang plenary debates para sa isinusulong nitong panukala para sa pagtatayo ng Independent People's Commission o IPC. Aniya, depende na sa House of Representatives kung maisasa batas ang IPC bago matapos ang taon. Ngunit mamadali nila ang pagpapasa nito sa Senado. Hopefully, before the budget is passed on second reading or even, siguro, at the worst, after third reading. Pwede na rin namin mag-third reading sa IPC. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni Navotas City Representative Toby Tiangco na hindi pwedeng gawing depensa ang umano'y banta sa buhay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para hindi bumalik ng Pilipinas. Ayon sa abogado ng resigned Party List Representative, may mga banta umano sa buhay ang dating kongresista. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, bakit nasabi ni Congressman Tiangco na hindi pwedeng gamitin ni Zaldico itong mga sinasabing death threats sa kanya para hindi siya umuwi ng Pilipinas? Ella, huwag paikuti ng mga Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Kilalang kritiko ng nagbitiw sa pwestong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na dati ring House Appropriations Panel Chairperson. Ayon kay Representative Tiangco, hindi maaaring gawing depensa na may banta sa buhay si Ko kaya hindi makauwi ng Pilipinas. Ayon kasi sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, may seryosong banta umano sa buhay ni Ko at natatakot ng umuwi ng bansa dahil sa matinding galit ng publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Tiangco. Alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Dagdag pa nito, walang legal na batayan ang sinasabi ng abogado ni Ko. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ang batas. Bunsod nito, muli itong umaapela sa Department of Foreign Affairs na kanselahin na ang passport ni Zaldico. Samantala, naniniwala naman si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shel Jokno na dapat ilabas na ng Kamara ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni dating Congressman Ko. Gayun din ang lahat ng mga isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Dino na bumisita sa Davao at personal na tingnan ang flood control projects sa lungsod. Ito ay matapos ang aligasyon ng kapwa kongresista na 80 flood control projects sa Davao City ang questionable umano dahil sa posibilidad ng pagiging ghost projects, doble ang ginawang pagpopondo, pagbabago sa lokasyon ng proyekto, overpricing at walang malinaw na specification sa mga ini-award na kontrata. Ayon kay Duterte, dapat kausapin ni Tino ang mga tao na hindi na binabaha dahil sa mga naturang proyekto.
Dapat din anyang itigil na ang paggamit sa Davao bilang political punching bag. Ipinagtanggol din ito ang bawat flood control project sa Davao at Matina River na naipatupad, ininspeksyon at validated ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit. Hiniling ng ilang grupo sa Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Partean nila ito ng totoong paninindigan ng pamahalaan pagdating sa transparency. At para sa detalye, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, may formal request ba sila na isinumite sa Ombudsman? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tanging letter request lamang na naka-address kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang isinumite ngayon ng ilang grupo sa Office of the Ombudsman upang hilingin ang kopya ng SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Ombudsman ang grupong akbayan, ilang civil societies at youth leaders upang magsumite ng liham para ilabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga high-ranking officials, kabilang na ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, maging kay dating Ombudsman Samuel Martires at mga opisyal ng iba pang constitutional commission. Ito'y kasunod ng ibinabang Memorandum Circular No. 3 ng Office of the Ombudsman na pinaluwag ang access ng publiko sa SALN mula sa dating restriction ng nakaraang pamumuno na kailangan pa ng notarized authorization mula sa declarant. Ang ating pong letter request ay nakatutok sa pag-release ng SALN ni President Marcos, Vice President Sara Duterte, ang constitutional commissioners and chairperson ng mga constitutional commissions na yon, at gayon din ni dating Ombudsman Martires. Ayon sa grupo, mahalagang makita ang SALN ng taong bayan upang magkaroon ng public scrutiny sa kayamanan ng mga government official, lalo na kung mayroong posibilidad ng unexplained, undeclared o ill-gotten wealth oras na makilatis ang kanilang expected income. Bukod sa hiling Ombudsman, nananawagan din sila na sana ay mauna na mismo ang mga high-ranking official na voluntaryong ipakita ang kanilang SALN, kung saan hindi na kailangang mag-request pa sa Ombudsman para sa mga dokumentong ito. Ito'y upang magsilbi na ring halimbawa sa iba pang opisyal ng gobyerno. Mismo, ilabas na nila yung SALN nila. Our topmost officials should serve to give an example na committed sila sa transparency at accountability. Mauna na sila, bago pa i-release ng Ombudsman, ilabas na nila yung mga SALN nila. Yun yung panawagan natin sa Presidente, Vice Presidente at sa lahat ng opisyales natin. Samantala, una nang nilinaw ng Office of the Ombudsman sa November 15 pa, magiging epektibo ang public access sa SALN 15 araw pagkatapos itong ma-publish sa Official Gazette at iba pang publication materials. Ella, siniguro naman ng grupo na magsusumite muli sila ng mga required forms upang makakuha sila ng mga kopya ng SALN ng mga naturang opisyal ng gobyerno. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Suportado ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang panawagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na palakasin ang kakayahan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Giit ng kalihim, normal na hakbang lamang ang pagpapatatag ng depensa ng bansa at hindi dapat ito ikabahala ng publiko. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sang-ayon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na palakasin ang kakayahan ng hukbong sandataan ng bansa. Sabi ng kalihim, trabaho ng Chief of Staff na ihanda ang sandataang lakas at normal lamang ito sa alinmang bansa sa buong mundo. Binigyang diin ng kalihim na ang pagpapalakas ng depensa ay hindi paghahanda sa gulo, kundi bahagi ng normal na pangangalaga sa soberanya at kapayapaan ng bansa. Ang problema kasi sa atin, matagal tayong hindi gumagawa ng ginagawa ng ibang mga bansa. Ang ibang mga bansa talagang ensayado at sanay ang defensive posture nila. Ang pinakamaliit na bansa dito sa ASEAN
ang Singapore, ay normal sa kanila yan. Ngayon, na kailangan iakyat natin ang defensive at deterrent posture natin, nababahala ang tao, nagpapanik ang tao kasi wala sa DNA natin yung ganong klaseng paghahanda, no? Nitong Lunes, sa simula ng AFP unilateral exercise na Ajex Dagit pa, sinabi ni General Browner na layunin ng AFP na mapanatili ang kakayahang lumaban sa loob ng 20 hanggang 30 araw sakaling sumiklab ang digmaan. Ayon kay Browner, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin na may sapat na lakas at rekurso ang AFP habang naghihintay ng posibleng tulong mula sa mga kaalyado. Paliwanag ni Teodoro, ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng supply chain at paghahanda ng mga reservists ay normal sa ibang bansa, ngunit madalas na mali ang intindi sa Pilipinas. Yung ating preparations at paghahanda, normal lang na evolution, ano? Katulad ng statement ni General Browner, part ng doktrina yan ng resilience at ang normal supply chain natin ay ganun katagal. Kaya sinasanay natin na sarili natin at nag-i-imbak tayo ng mga stores. Kasi normal yan eh. Hindi lang nga ginagawa nung araw. Yung porque hindi ginagawa nung araw, hindi tama na hindi natin gawin ngayon. Panawagan ni Teodoro sa publiko na huwag mabahala sa mga hakbang ng AFP, bagkus ay pasalamatan ng hukbong sandataan sa patuloy na pagpapatatag ng depensa ng bansa. Giit ng kalihim, ang pagiging handa ay hindi simbolo ng takot at tensyon, kundi patunay ng pagmamahal sa bayan at responsableng pamamahala. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon umanong mga na-deport na mga tripulanteng Pinoy sa Estados Unidos. Ayon sa Department of Foreign Affairs, titingnan nila ang mga ulat nito habang tutulungan naman ang Department of Migrant Workers ang mga apektadong tripulante sa pamamagitan ng employment assistance. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nagprotesta sa harapan ng Department of Foreign Affairs Office sa Pasay City ang grupong International Seafarers Action Center o ISAC kahapon. Ito'y upang umapela ng tulong at suporta sa ahensya para sa mga Pilipinong marino na hindi makatarungang ipinadeport at nakaranas ng diskriminasyon sa ilalim ng Trump administration sa United States. Sa pahayag na inilabas ng DFA, maingat nilang susuriin ang sumbong ng grupo dahil sa di umanong higit 100 mga tripulante na agarang pinauwi ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Tiniyak rin ni DFA Assistant Secretary Ezedin Tago na makikipag-ugnayan ng kagawaran sa Department of Migrant Workers at Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. upang beripikahin ang mga ulat at matiyak na maibibigay ang nararapat na tulong sa mga apektadong tripulante. Samantala, una namang tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na handa ang kanilang ahensya na magpaabot ng assistance sa mga tripulanteng nakaranas ng ganitong sitwasyon. Meron ng ilan sa kanila, may reports na dumarating sa akin na nare-re-employ. For example, merong mga nare-employ in certain hospitality sector establishments dito sa atin, hotels and such. So, meron ng ganun ngayon, nabibigyan ng trabaho kahit papano. Ayon sa kalihim, mayroon din silang isinasagawang financial assistance para sa mga ito. Ngunit patuloy niya ang kanilang koordinasyon sa DFA dahil may kinalaman ng issue ng mga apektadong tripulante sa panig ng immigration sa Estados Unidos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng BNP Highway Patrol Group ang isang individual sa umano'y Palit Bato Scheme. Ang Palit Bato Scheme ay ang pamimili niya ng mga nakaw na spare parts ng motorsiklo, ngunit imbis na pera ay iligal na droga ang ibinabayad nito. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan.
Ang front nitong tao na to or ni alias Jerry talaga ay isang establishmento para magbenta nga ng mga motorcycle parts. Pero sa likod nito ay nakita nga at na-discover nga ng PNP-HPG na itong palitan ng bato or yung palit bato trade ay talaga naman ding sumambulat sa inyo pong mga operatibo. Kami po ay may hawak na search warrant. Magsisilbi lang sana ng search warrant sa illegal na armas ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa Liliu, Laguna. Subalit, natuklasan ng mga operatiba ang mga illegal na droga kay alias Jerry sa loob mismo ng shop nito. Si alias Jerry ay nagbebenta ng mga spare parts ng motorsiklo sa lugar. The target of this operation nga po ay meron pong mga expired na mga baril na kung saan nung ito po in-implement po ng PNP Highway Patrol Group ng Laguna Highway Patrol Team, nakita po o positibo po yung mga baril na nakita po dito po sa kay alias Jerry. At during this operation, incidentally nakitaan din po siya ng hindi baba sa 108,000 worth of shabu or 16 grams ng hinihinala pong shabu. At kabila rin din po dito ay may initial information din po tayo from confidential informant that this alias Jerry ay operated sa isang chop-chop na mga motorsiklo. Kaya naman, agad itong inaresto ng mga otoridad. Ayon kay Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Naday Malang, si alias Jerry ay sangkot sa tinatawag na palit bato trading. Ito pong palit bato trade po natin ay based din sa impormasyon pong nakuha natin ay siya po ay tumatanggap ng mga nakaw na motorsiklo. At kapalit po nito ay mga illegal na droga ang kapalit. So ito po nga rin din ay nagpositibo dahil yung presence po ng 16 grams of suspected shabu na inaantay po natin yung verification from the forensic group kung ito po ba talaga ay talagang methamphetamine hydrochloride or shabu. But it is a clear manifestation na talagang involved itong si alias Jerry sa ganito pong palitan. Sa ginawang paghahalughog ng mga otoridad, tumambad sa mga ito ang iba't ibang kalibre ng baril at 2 plastic sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit sa 40,000 pesos. Natuklasan din ng operating team na walang business permit ang shop ng suspect. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nabibili ni alias Jerry sa 5 hanggang 10 gramo ng illegal na droga ang bawat parte ng motorsiklo. Sa kabuuan, 9 na motorsiklo ang na-impound ng mga otoridad at mga chop-chop na motorcycle parts. Dahil yung 9 na presensya po ng hindi po dokumentado na motorsiklo ay nandoon po sa shop po nitong si alias Jerry. But sa impormasyon ding nakuha natin ay may mga 5 hanggang 10 gramo ang palitan per parts nito pong motorsiklo po na naibibenta po sa kanila. Ang suspect ay nasa kustodiya na ngayon ng PNP-HPG habang inihahanda na ang mga kasong isasampa laban dito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-turn over na ng Land Transportation Office sa Bureau of Customs ang isang luxury vehicle na nasita sa Subic-Clark-Tarlac Expressway noong nakaraang linggo. Mula sa Quezon City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang nakitang violation ng LTO? Bakit humantong sa pagkaka-impound ang nasabing mamahaling sasakyan? Magandang tanghali, Ella. Dahil nga hindi nakapaskil yung plate number dito sa harapan ng luxury vehicle, ay ito yung dahilan kung bakit kuha ng Land Transportation Office ang dilaw na Ferrari sa bahagi ng SCTEX noong November 2. Ngunit nang hinga ng lisensya ay wala umunong maipakita ang sinitang driver dahilan upang i-impound ito sa LTO Central Office. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Tacanilaw,
nang i-post ito sa LTO social media page, ay may mga nag-message pa sa kanila na nagpapakilalang may-ari umano ng naturang sasakyan. At dahil din sa nakitang problema sa tax, kanina ay i-turn over na ito ng LTO sa Bureau of Customs. Ayon naman sa BOC representative, kung hindi isa sa ilalim muna ito sa investigasyon at kung hindi maisa sa ayos ang mga papeles, ay maaaring sumailalim sa auction o isubasta ang naturang sasakyan. Ella, muli ring nagpaalala ang LTO na nararapat na nakapaskil yung plate number sa harapan ng sasakyan bilang identity o pagkakakilanlan ng mga ito. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Sinampahan ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BIR, umaabot sa 1.6 billion pesos ang umano'y tax liabilities ng tatlo na hindi nabayaran sa gobyerno. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong tax evasion complaint na inihain laban sa ilang dating opisyal ng DPWH? Magandang tanghali, Aga. Nagsampa nga ng pangalawang tax evasion complaint o reklamo kaugnay ng hindi pagbabayad ng buwis ang Bureau of Internal Revenue o BIR dito sa Department of Justice kanina kaugnay ng issue ng flood control projects. Mismong si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang nanguna sa paghain ng reklamo laban sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Umaabot sa 1.6 billion pesos tax liabilities o hindi nababayarang buwis na mga ito sa pamahalaan mula 2022 hanggang 2024. Nadiskubre ito sa kanilang financial transactions, properties, business interest at tax returns. Si Alcantara ang may pinakamalaking tax liability na umaabot sa 900 million pesos. Ayon sa BIR, batay sa kanilang investigasyon, marangya ang pamumuhay ng tatlong dating government official. Nakabili ng mga magagarbo o mamamahaling sasakyan, ari-arian at iba pang personal assets na hindi tugma sa kanilang kinikita o source of income. Yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayarang buwis. Kaya naman nagsampa tayo ng kaso. Ang total tax liabilities na nakita natin dito sa tatlong ito ay umaabot na mahigit 1.6 billion pesos. Ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay hindi rin katumbas sa karangyaan nila na kanilang tinatamasa. Batay sa investigasyon ng BIR, malaki ang kanilang kinita sa umano'y proponent share o kickbacks sa flood control projects. Una nang nagsampa ng 7 billion pesos tax evasion complaint ang BIR laban naman sa mag-asawang Diskaya. Aga, sa ngayon ayon sa BIR, sinisingil na nila itong tax liability ng tatlong dating DPWH official. Kung sakaling kanilang mababayaran ang tax liabilities ay hindi pa rin sila ligtas doon sa kasong kriminal na isinampa ng ng BIR dito sa DOJ at ito ay may parusang pagkakakulong. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Lalo pang lumakas ang bagyo na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa latest forecast, inaasahang papasok ng PAR ang bagyo sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga at maaabot ng Super Typhoon category. Alamin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Magandang araw mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino at ganoon din naman dun sa bagyo na papasok pa lang ng PAR na may international name na Fung Wong. Ang ibig pong sabihin nito ay isang uri ng mountain, Phoenix Mountain, at ang pangalan na ito ay nanggaling sa Hong Kong, China. Ito pong si Bagyong Tino ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, alas 12:30. At ito pong area ng nasakop nitong si Bagyong Tino ay wala nang magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At mas bumilis na po yung pagkilos nito pakanluran. Ibig sabihin, within this day din ay pupunta na siya dito sa silangang bahagi o east coast ng bansang Vietnam. At dahil sa paglayo niya, ay wala na rin tayo nakataas na gale warning o babala patungkol sa matataas na alon. At nakalift na rin o wala na rin tayo nakataas na babala patungkol sa storm surge. Pero dahil po dito sa papalapit na si Bagyong Uwan po yung itatawag natin na local name. Ito po ay Bisaya na ang ibig sabihin ay ulan. At sa kasalukuyan sa ating latest location patungkol dito kay Tropical Storm Fung Wong, ito ay nasa layong 1,645 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay generally magmumove pa northwest papalapit dito sa northern Luzon sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung mapapansin natin, malaki po yung kaulapan na associated o sakop nitong tropical storm na magiging si Uwan. Pero habang papalakas po ito, bahagya po naliliit yan at magme-merge habang papalakas siya at marireach niya o aabot ito ng typhoon category bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility by Friday night or Saturday morning. At pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility ay mas magi-intensify pa ito into super typhoon. Ito po yung ating forecast track. Ito po yung icon na kung saan ay magiging si Bagyong Uwan ay magiging super typhoon bago ito maglandfall. At base po sa ating latest advisory, yung landfall na location nito ay sa probinsya ng Isabela o kaya naman ay sa Aurora. Babaybayin niya itong kalupaan at mas hihina siya dahil magkakaroon ito ng interaction kapag naglandfall na siya dito sa ating kalupaan at magiging typhoon category na lamang po ito. Pero yung badya nito na lakas ng hangin at ganoon din naman yung lakas ng mga pag-ulan ay gusto po natin na ngayon pa lang ay paghandaan na natin. May itataas din po tayo ng mga warnings pagdating sa storm surge, lalo na habang papalapit pa lang po ito sa ating kalupaan. At ganoon din naman yung gale warning natin. Sa mga susunod na araw ay pag tinaas na natin yung gale warning, hindi na po natin i-advise yung anumang aktibidad. Pag hindi na rin po natin i-advise anumang aktibidad sa coastal areas at ganoon din naman ay hindi na natin i-advise na pumalaot pa yung ating mga kababayan. Bukod po dito sa dalawang bagyo na binanggit natin, in terms of general weather naman po, ang nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan ay yung northeast monsoon o yung amihan. At yung nagiging epekto po nito, dito lalo na sa Batanes ay malamig na temperatura pero maulap pa rin at may kasama ito ng mga pag-ambon o mga light rains. At ganoon din naman, nananatili pa rin yung shear line. Ito pong shear line yung nakakaapekto dito sa Metro Manila nung mga nakaraang araw, kaya po maulan. Pero kahapon, dahil mas nag-recede o umatras na yung posisyon ng shear line, ay hindi na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Ang naaapektuhan na lamang po nitong shear line ay yung probinsya ng Isabela. Bukod po doon, dito naman sa Metro Manila, ang magiging lagay ng ating panahon at kasama din yung natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero nandun pa rin naman yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga pag-ulan for a short period of time and for a specific area lamang. Halimbawa sa Metro Manila, may mga city lamang na magkakaroon ng mga pag-ulan for a short period of time. Ang susunod po natin na update patungkol dito sa ating minomonitor na paparating na si Uwan ay mamayang 5 p.m. Ganon din naman po yung susunod natin na live weather update. At yan po yung ating update. Ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo. Nagpapatuloy ang paghahanap ng pulisya sa 2 bilanggo na maling pinalaya mula sa Wandsworth Prison sa London nitong nakaraang linggo. Kinilala ang isa sa kanila na
si Brahim Kudur Sherif, isang Algerian sex offender, habang ang isa pa ay si William Smith na nahatulan sa mga kaso ng fraud. Ayon sa mga opisyal, ang insidente ay nagdulot ng galit at kahihiyan sa ilalim ng pamamahala ni Justice Secretary David Lammy matapos nitong ipangako na paiigtingin ang seguridad sa mga bilangguan. Batay sa ulat, mahigit 260 bilanggo na ang maling napalaya sa England at Wales mula March 2024 hanggang March 2025 na nagpapakita ng matinding problema sa kawalan ng seguridad at kakulangan ng tauhan sa mga kulungan. Kinwestiyon ng mga liberal at conservative justices ng US Supreme Court ang kapangyarihan ni Pangulong Donald Trump na magpato ng tariffs sa mga trading partners ng Amerika. Ayon kay Chief Justice John Roberts, walang binabanggit na salitang tariffs sa International Economic Emergency Powers Act, kaya walang legal na batayan ang ginagawa ng administrasyon ni Trump. Giit pa ni Justice Sonia Sotomayor, ang tariffs ay isang uri ng buwis na dapat nasa ilalim ng kapangyarihan ng US Congress at hindi ng executive branch. Kung mababasura ang tariff policies ng Trump administration, lagpas $89 billion ang posibleng ibalik sa mga pribadong negosyo na nagbayad na ng mga taripa sa mga imported goods. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 24, na nagsasabi, ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kanyang pangalan. Siya'y gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.